Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pag-iisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapanalig, aminin natin ating mga kasalanan upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misteryo. Naparito ka upang pagpapalabin ang apoy ng pagmamahalan Diyos sa lahat. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Naparito ka upang pagningasin ang apoy ng pangkapatirang pagmamahal sa lahat ng tao. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Naparito ka upang labanan ang pagkukunwari at pagbabalik sa mga dating kaugalian. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama
Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kakasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay, ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkiyas sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihulog nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig, kundi burak ang laman ng balon, kaya't lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaring mamatay siya sa gutom, patkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginooy, ngayoy gawin. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Sa balong malalim at lubhang maputik, iniahon niya at dooy inialis. Ligtas din nila sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di na kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoon Diyos, huwag ka nang magluwat. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring napapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihinday sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang kayo manlupaypay at paghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikituggalin ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagpapaningas na ito. May isang binyag pa na dapat ko tatanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y ako'y pumarito upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambayanan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at manugang na babae." Mga kapanalig, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po mga kapanalig. Pag sinabi kasi nating pagmamahal, ito yung magandang sa pakiramdam, hindi ba? Kapag tayo siguro sa mga mag-asawa o kaya sa magsing irog, sabihin natin, o kaya nagliligawan, kinikilig ka nga eh. Pag sinabing pagmamahal, sabihin natin, ito yung parang mainit sa pakiramdam. Alam nyo, naalala ko lang siguro, hindi man akong girlfriend, no? Pero naramdaman ko kasi ito sa presensya ng aking magulang, siguro kayo rin mga panalig, no? Kapag kayo may magulang, mararamdaman niyo ang kanilang presensya dahil ang kanilang pagmamahal sa iyo. Naalala ko lang kasi kapag darating ang tatay ko siguro, mga alas 10, alas 11, hinihintay namin siya magkapatid, ano? At naalala ko na kami ay natutulog doon sa sala, natutulog kami sa sofa, ay hinihintay namin ang aming ama, no? Siyempre, dahil medyo nag-aagabi na noon, kami nakakatulog na rin. Pero malalaman namin na nariyan siya dahil kukumutan na kami. No? Kukumutan kami ng ama namin o kaya ng ina namin na nararamdaman namin na naririyan ang kanilang mga presensya. Alam nyo, sa Diyos din natin, alam natin na pakiramdam ng tunay na pagmamahal sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kung tayo ay magandang ating pakiramdam, no? Ang nararamdaman natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Subalit bakit dito sa binasa natin Ebanghelyo, sinasabi ng Panginoon, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. Pero may isang binyag na dapat kong tanggapin. Akala nyo ba'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan dito sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagbabahabahagi." Teka muna, hindi ba pag sinabi natin pagmamahal, kailangan ito ay mainit sa pakiramdam? Dapat tayo ay magkakasama-sama bilang isang pamilya? Alam nyo, dito sa sinasabi ng ating Panginoon, may 2 muka ang pagmamahal. Ito yung una, ito yung pagkakabisig-bisig natin, pagkaugnay-ugnay natin, pero may pangalawang muka ang pag-ibig. Hindi lamang ito na nagyayakapan, no? Nagyayakapan at pagkakabisig-bisig, pero ito yung mukha na isasantabi ang mga hindi maganda sa relasyon. Ano ba itong sinasabi ng ating Panginoon? Alam nyo, minsan, ang relasyon minsan, nagiging toxic, hindi ba? Bakit ba? Dahil sabihin natin, iniisip natin, ang pagmamahal, kailangan natin ibigay lahat ng ating sarili. Pero, minsan nagiging toxic yung relationship. Ano nga ba itong toxic relationship? Hindi na kayo nag-uusap, o kaya nagsisigawan kayo. May pagmamahal pa ba doon? O minsan, iniisip natin, o dahil anak ko ito, pagbibigyan ko lahat ng kanyang layaw, no? Pagbibigyan ko lahat ng kanyang kagustuhan, kahit na napapahamak na ito. O hindi pagmamahal yan, kapanalig. Minsan, ito pinag-uusapan natin, yung online gambling, o kaya yung pagka-addict sa isang bagay na hindi na maganda, no? Minsan, sa droga, o kaya isang toxic na relationship na addict ka doon sa kailangan na hindi na dapat, no? Na hindi na dapat. Kailangan natin, kapanalig, itigil ang mga ito. Ano ba itong mga sinasabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, ano yung uunahin dapat? At kailangan ito yung mauna sa ating relasyon.
Hindi nga sinasabi ng Panginoon na doon sa pamilya o kaya sa sarili. Anong unahin natin? Ang Diyos. Minsan, ang mga relasyon natin, sabihin natin, mahal ko ang aking pamilya. Pero minsan, nagkakaroon ng hindi magandang ginagawang pamilya mo o kaya doon sa mga kamag-anak natin, ay kailangan natin sabihin na sila ay nagkakamali. Hindi dapat natin, we do not condone what they are doing. Hindi natin kailangan kampihan ang mga tao, alam natin nagkakamali na. Kaya sabihin natin, mayroon akong kaibigan na politiko, o kaya may kaibigan ako na isang empleyado ng gobyerno. Pero alam natin na nagkakamali siya. Obligasyon o responsibilidad natin mga Kristiyano na sabihin na nagkakamali. O kaya para sa ating sarili, sabihin natin, mahal ko ang sarili ko, pero alam mo na meron kang ginagawang kamalian, huwag mo itago ito sa Panginoon, kapanalig. Alam mo na bagamat mahal mo ang sarili mo, pero alam mo nagkakamali ka at nagkakaroon ng kasalanan sa Diyos, dapat itakwil mo ito. Dapat tanggalin mo sa sistema mo. Hindi lahat ng pag-ibig sabihin natin na kapamilya ko to, o sarili ko to, o asawa ko to, o anak ko. Kapag itong mga bagay na ito, itong mga relasyon na ito, ay magpapawalay sa iyo sa Diyos o tutulak sa iyo, no? Para mawalay sa Diyos, kailangan itigil. Kailangan unti-unti nating ibalik ang ating sarili sa Diyos. Bakit nga ba? Dito sa sinabi sa Ebanghelyo, para daw tayo ay magkaroon ng tunay na kapayapaan, no? Tunay na kaligayahan, tunay na kaginhawaan, ay bumalik ka sa Diyos. Minsan kasi, ang ating buhay, napupuno na tayo ng kayamanan. Pero saan napupunta yung kayamanan mo? Baka naipansusugan natin o kaya naibibili natin ng higit pa sa dapat na meron tayo. Diyan nagsisimula, mga kapanalig. Sabi nga nila, money is the root of all evil. Pero hindi naman masama ang magkaroon ng pera. Pero dapat gamitin natin to sa tama. At dapat mauna agad ang kagustuhan ng Panginoon sa atin. Hindi naman masama na magkaroon ng posisyon, no, ng otoridad. Pero kung ito ay magpapawalay sa iyo sa Diyos at sabihin natin nang-aapi ka ng kapwa mo o kaya mayroon ka marami kang hindi nagiging magandang ugali mo sa ibang tao, itigin mo ito, kapanalig. Hindi iyan ibinigay sa iyo ng Panginoon para manghusga ng ibang tao. O yung pera na nakukuha mo, o kaya bahay, o kaya mga kotse. Kung ano man ang nakukuha natin dito sa digdig, hindi yan lang para sa iyo, kapanalig. Kailangan mo ring maibahagi din sa ibang tao. Lahat ng mga bagay, sabihin natin na may pagmamahal sa Diyos, ay patungkol at papunta pa rin sa Diyos. Ito'y magdadala sa atin na sinabi natin na kaginhawaan at kapayapaan. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan at kaginhawaan sa ating puso at isipan kapag wala ang Diyos. Mga kapanalig, lahat dapat ng gagawin natin ay kailangan patungkol at magmumula at patungo sa ating Panginoon. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ni Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbubulang paririto at hukom sa nabubuhay at ang mamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang mga alagad ng Panginoon, nakatalaga tayo sa kung ano ang totoo, tapat, mabuti at kapuri-puri. Sa harap ng maraming kahirapang kaugnay nito, hilingin natin ang tulong ng Panginoon at tayo manalangin. Panginoon, gabayan mo kami. Panginoon, gabayan mo kami. Naway manatiling matatag ang simbahan sa pagpapahayag at pagtatanggol sa katotohanan ng mabuting balita sa harap man ng panganib na mawalan ng kaibigan at mga pribilehiyo. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami. Naway lahat ng ating mga pinuno ay magbigay tuwina ng halimbawa ng tapang sa paninindigan, sa katotohanan, katapatan at katwiran. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami. Naway ikintal ng lahat ng magulang, guro at mamamahayag sa ating kabataan ang tapat na pagpapahalaga sa kahariang ipinangaral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami. Naway ang ating kabataan ay mahimok na mangakong sumunod sa turo ng simbahan nang di na patatangay sa bulong ng mga pagganong uri ng pamumuhay sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin natin ngayon ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan mo kami. Panginoon Jesus, maaring dahil sa katapatan sa iyong pagpapahalaga at halimbawa, makabangga namin ang ibang may kasalungat na paninindigan. Bigyan mo kami ng kailangan naming tapang upang tumulad kami sa iyong katapatan at makabahagi sa iyong kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming
pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa. Pinapalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong hanggang sa iyong pagbabalik. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman nagkagagaling ng utos sa turo ng ating Panginoon, ating ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumaiyo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, mga kapanalig. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos,
ganito si Kristo muling nabuhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalainawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon ng buong katapatan. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawin sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.